Si Josephine Yagay na nasa Japan po, nirereklamo niya ang kanyang fiancé dahil umuwi lang daw po sa Pilipinas, hindi na daw po nagparamdam sa kanya at binlock pa daw po siya ni lalaki. Okay, nais po sana niyang makausap po ito para malaman kung ano po ba ang estado ng kanilang relasyon. Magandang hapon, Ma'am Josephine Yagay. Hello po, magandang hapon po, attorney. Yes, ma'am. Pwedeng pakikwento sa amin kung paano tinakbuhan ka daw at allegedly nitong si alias Paul, yung inyong fiancé. Kasi po, di ba, before siya umuwi ng Pilipinas, August 20, nagkakausap pa po kami niyaan. Ngayon, 1 week before, binilak niya na ako kasi nahuli ko na naman siya na may kausap na namang iba. Tinanong ko siya kung sino ba yung kausap niya na yun. Siyempre po, dahil uuwi siya sa Pilipinas, siyempre po, di ba dapat updated ako dahil fiancé ko yan eh. Uwi ng Pilipinas, saka usapan po namin na pumayag naman ako na uuwi siya kasi mag-aaral nga daw po siya ng TESDA para daw sa amin. May mekaniko daw siya. Ngayon po, 1 week before, binilak niya na ako. Wala pong sabi-sabi. Binilak na po ako. So hindi na po kayo nagko-contact, ma'am? Tama? Wala na kayong contact at all ngayon? Opo, sir. Hindi na po ako pinontak po. Imagine nyo, September 8, nag-birthday yung anak niya. Hindi man niya pinati. So may anak po kayo ni Paul? Meron po, sir. 2 taon po. At nasan po yung anak ninyo? Nandito po sa akin po. Okay, wag niyo pong ipakita. Wag niyo na lang ipakita pero andyan sa inyo. Saan po ang physical location nyo ngayon? Kayo po ay nasa Japan daw, according sa research team namin? Opo, nasa Japan po kami ngayon, ng mga bata po. At itong si Paul ay nasa? Umuwi nga po dyan sa Pilipinas, nasa Bicol, nasa Albay. Okay, at ang gusto niyo po malaman, ang gusto niyo pong tulong mula sa amin is, paano po, ipatuloy ang kasal? Parang ganun ba po ang gustong... Hindi po, sir. Kasi po masyadong magulo na po. Tsaka iba na po siya, iba na po yung ano niya. May babae na po siya, sir. So ano pong gusto nating mangyari, ma'am? Una po, April pa lang po. Una ko, siyempre, may anak kami. Siyempre, yung sustento niya. April pa lang, hindi na siya nagsustento. Sabi niya sa akin na mag-iipon daw siya para daw po pag uwi sa Pilipinas, may pera daw po siya. Okay, so sustento na lang to. Ang sustento po, at saka yung bilang fiancé niya o bilang babae na ganyan ginawa niya, niloko niya. Tsaka hindi lang po akong niloko niya. Napakadami din babaeng niloko. Ma'am, matuturing niyo pa ba yung sarili niyo bilang fiancé ngayon na ayaw niya nang magpakasal? Kaya nga po, sir, ito po linawin ko, di ba, syempre, na yun na nga ginagawa sa akin, yun pa nga po ba? Pati po ba yung mga verbal, emotional, yan pa po ba yung ano niya? Iniintindi ko po siya, attorney, iniintindi ko po siya kasi malayo po kami, LDR po kami, iniintindi ko po siya baka po nalulungkot lang siya doon sa Amerika, malayo kami ng anak niya, iniintindi ko po yun. Kaso nga lang, suktulan po ngayon. So ma'am, ang gusto niyo pong mangyari, una, yung suporta, pangalawa, gusto niyo ng sagot kung bakit ginawa ni sir yun. At saka po gusto ko rin yung pagbayaran po yung ano niya, yung pag-aabuso po niya sa akin, emotional, verbal, mental, lahat po ng mga... Gusto niyo mag-file ng kaso, ganun ba, ma'am? Opo, ma'am. Sir Paul. Yes, sir. Narinig niyo naman yung pinag-uusapan, di ba, ni Josephine. Ano masasabi niyo? Totoo ba to lahat ng pinagsasabi niya? Yung sa pagsusuporta po ng anak, hindi niya naman po pwedeng masabi na di ako nagsusuporta kasi last month lang, nagpadala ako sa kanya ng 50,000 eh. Pinadalaan ko pa siya ng yung mga damit ng anak namin. May kasama pa yun na tablet. Kaya paano niya nasabing hindi ako nagsusuporta? And may resibo po to. Lahat naman ng resibo nasa akin dito eh. May resibo pala eh. Ano po yung sinasabi niyo, Ma'am Josephine, na walang suporta? Sinasabi niya na di pa po ako umuwi ng... Josephine, ano masasabi niyo doon? May resibo, 50,000. Last month, nagpadala. Teka lang po, attorney. Paano niya po ako papadala nitong September? August pa lang binalak niya ako. Nasa ng ebidensya mo na September na pinadalan mo ko. Sige nga. What's Sige. Dali lang naman po yung patunayan eh. Kasi nagpadala ko through sa tita ko po. Gawa na yung tita ko nandyan din sa Japan. Bali, siya na lang yung inutusan ko para ipadala yun sa kanya. Tapos yung pera na yun, nag-wire na lang ako. Dineposit ko na lang sa ng tita ko na yun, yung pera na yun, na pinadala sa kanya. Na-receive ba ni Josephine mula sa tita mo? Meron nga po akong resibo dito eh. Paano sasabihin niya na hindi nagpadala eh? May resibo ako dito. Nagpadala ka sa tita mo. Teka lang Paul ha. Nagpadala ka sa tita mo, that's established, okay? Andun yung resibo. Pero na-receive ba ni Josephine mula sa tita mo yung pera? Opo, na-receive niya. Nag-ano nga siya eh. Meron nga ako ditong conversation na sabi niya, na-receive niya yung pera eh. Saka, paano niya nasabi niya? Okay ka na dyan. Okay ka na dyan? Pero na-receive mo pala yung pera. May conversation daw na natanggap mo na yung 50,000.
Sir, opo. Josephine, kailan ka nagsisinungaling? Ngayon or kanina? Kasi kanina sabi mo hindi mo na-receive yung 50,000, pero ngayon sabi mo na-receive mo naman pala. Sir, sabi ko, yung huling padala niya ay April. Ngayon, bago siya umuwi, sabi ko, Paul, baka kako naman. Pero, sir, kung tutusin niyo, binigyan niya 50,000, sir. Ang mahal mamuhay dito sa Japan. Wait, Alam so niya po yan. natanggap mo? So natanggap mo or not? Natanggap ko po yan. Hindi po ako magsinungaling na tao. Hindi ako sinungaling na tao. Yes, ma'am. But Natanggap niyo mo, ba? pero para sa'yo, kulang. Ganun ba yun? Hindi po kulang, sir. Kumbaga, paano po magkukulang yun? O April, May, June pa lang po yun. Sir, alam niyo naman po ang mahal-mahal ang mamuhay dito, pero hindi ko po inanuyaan. So, huwag ka naman magsinungaling. Umuwi ka dyan, di ba, usapan natin, magpapaano to yung anak natin. Tapos ngayon, may babae ka? Bakit inaano mo yan? Nang una, kasal siya sa hapon. Kaya paano ko naman siya naging fiancé? Tsaka may usapan kami na sa bata na lang. Ano bang sinasabi niya? Ano bang hinahabol niya ngayon? Unang-una, ginugulo niya ng pamilya ko. Ma'am, kasal kayo sa hapon? Ginugulo niya. Wala naman na kinalaman. Unang-una, kasal siya. Kaya paano niya nasabing fiancé ko Sige, siya? Sir Paul. Ma'am Josephine, kasal daw kayo? Ma'am, attorney, 2017, divorce ako sa hapon. 2017. 2018, naging kami niya ni Paul. Alam niyo po, dati, nakilala ko siya security guard. Ngayon, Okay, then simple. Ang sinasabi niya, Kung divorce naman na, Sir Paul, ano sinasabi mong kasal sa hapon? Kasal pa rin yan, sir. May record pa rin yan dito sa Pilipinas na kasal yan. It's just a matter of recognition. Divorce na nga siya sa Japan. Paano naman, sir, yung dito sa Pilipinas? Di uuwi, paparecognize, tapos magkakasal kayo. Wala na, sir. Malabo na. Marami na nangyaring Pero hindi nga dahilan yung sinasabi mong kasi kasal siya sa hapon. Yun lang naman yung sa akin. 'Di ba? At saka yung Divorce pag-uwi mo na eh. dyan, pag-uwi mo nga dyan daw, sir, bilinak mo ka agad. Bakit Matagal na ganun? po kami nag-uusap niya. Bago pa ako umuwi dito, hindi na kami nag-uusap niyan. Tsaka yung sinasabi na yung birthday ng anak ko, tinatawagan ko siya para makita ko man lang yung anak ko para mabating happy birthday. Hindi niya man lang sinagot yung tawag ko. Ganito na lang, simplehan na lang natin. Wala na. Tapos na to. Wala nang fiancé relationship. Wala nang kasal na mangyayari. hindi na po ako dyan. Hindi na. Okay, sige. Established. Okay na. Wala na. Hindi na natin tutuloy yung kasal. Tapos na. Okay na? Both parties agree? Agree na, sir. Agree. Ikaw, Josephine, okay na? Wala nang kasal. Opo, wala pong kasal. Walang kasal. Okay, pag-usapan natin yung sustento. Sa sustento, magkano sa tingin mo yung sapat? Sir, kasi po, di ba, nung yan, pinakita pa sa akin niya na isasampal daw sa mukha ko yung pera niya. Ganyan siya magsalita, sir. Dinedetrate Yung pa ako. tinatanong mo, sir, sagutin mo na lang yung sustento. Total, wala naman yung anak ko dito sa Pilipinas. Paano yan, sir? Wala naman yung... Di ko rin din naman nakikita ng anak ko. Di naman pinapakita sa akin. Ay, teka lang. Paul, ano citizenship mo? US, Filipino? US po, US citizen. Simula nang pinanganak ako, US citizen po ako. Okay, so US citizen ka, by law ng US, pretty sure nag-attach pa rin yung support, obligation to support ng mga anak mo. So, ang mag-govern na law dito is US law. Federal law ng US, regardless kung basta yung filiation is proven, support must be given. Yun yung doctrine ngayon sa US. So, may obligasyon ka pa rin. Last month, nagpadala lang ako ng 50,000. Parang mukha naman na nakukulangan pa yan, sir, sa 50,000. Grabe naman. Ngayon, wala naman akong trabaho. Well, simple lang muna. Ano yung capacity to earn mo, Sir Paul? Wala naman ako ngayon, sir, ng trabaho. Kaya nandito ako sa Pilipinas. So, wala kayong capacity to earn. Tama ba? Tanungin Yun na ang lang- sinasabi. Tanungin na lang natin si Ma'am Josephine, ano ba talaga yung sapat? Kasi kung nagpadala naman pala, ano ba ang issue? Kulang. Month of May, June. Paano po yung July, August, September, October, November, December? Paano po yung mga... So ilang buwan yan, Ma'am Josephine? Ilang buwan? 4 na buwan po, 4. Ano yung value po ng 4 na buwan na yon? Ano sa tingin nyo? Kasi po, ang binibigay niyo po sa amin ay $500 or $500. Hindi ko po alam magkano po peso 25,000. Opo, yun. If pinadalan po kayo ng 50,000 nung anong buwan? Noong August, before siya umuwi, August. Kaya nga, paano niya nasasabi, ayan, umiyak yung anak mo, Paula. Kaya po, paano niya nasasabi sa akin na hindi kami magkarelasyon, samantalang August 20 lang, nagsasakta kami tatlo, ng pamilya, nag-video call kami, nag-aano kami dalawa. Ma'am, hindi naman ibig sabihin nun na may relationship na kayo. Ang may obligasyon lang dito si Paul to support the child. Of course, di ba? Meron. Pero hindi naman natin pwedeng ipilit sa kanya kung wala siyang capacity to earn. In fact, US citizen siya, I'm sure he knows this. Yung alimony rules doon is that 50% of the income of the supporting parent must go to the estranged wife. Willing ka ba sa ganun, Paul? Yes, sir. Babalik pa ako ng US, kay January pa ata.
Dito sa Pilipinas, wala kayong trabaho, Sir Paul. Wala, sir. Yung mga sinasabi niyang tinethreat mo daw siya, totoo ba yon? Wala, di yan totoo, sir. Tsaka may tanong pa ako, sir. May tanong lang ako, sir. Paano yun, sir? Yung pinambili niya ng sasakyan, pera ko yung ginamit na yon. Baka pwedeng ibenta na lang yung sasakyan na yan, tapos ibigay ko na lang sa kanya lahat ng pera. Nasaan yung Nasaan yung sasakyan na sasakyan? yun? Nandiyan, sir, sa Japan. Ginagamit niya. Halos mahigit $3,500 US yung binigay ko dyan sa kanya eh. Josephine, alam mo naman na yung perang binibigay sa'yo is para sa anak, hindi para sa kotse. Ba't ka bumili ng kotse? Wala pa kasi nakalimang tao. Tupad, binigay mo sa amin. Kasi ilang buwan ka rin nagpadala at sir, bakit di niya bibigyan ng pambiling kotse? Ba't kanya hindi bibigyan ng pambili ng kotse? Kasi ang obligasyon niya lang is not to support you but to support your common child. Sir, nito lang naman po nagsabi kasi magkarelasyon nga kami nung nakaraan. Di ba? Ngayon Yes kasi po, nagkakaroon kasi kumain yes siya. ma'am. Yes ma'am, opo. Pero, di Hindi ba ko para sa kumain, bata baka naman sana ako eh. dapat. Ang nakikita ko kasi nagbibigay naman si Paul ng pera. Ang problema, parang hindi ata sapat sa'yo yung pera na yon, correct? Ano po? Nagbibigay si Paul ng pera. Tama. Yan, may hawak siyang, resibo ata yun. Resibo, sir. Mahigit 1M na atang nabigay ko dyan sa kanya. Ayan, may pa ako dyan, Nakasulat yan lahat. Kaya paano niya naman nasabi hindi ako nagpapadala? Sobra-sobra na pinapadala ko dyan sa kanya. Halos ang anak namin, 2 years old pa lang. Biruin mo, 50,000, nakukulangan pa. Parang iba naman ata ang nangyayari. Paul, ang galing mo, husay mo. Ano ka ba? Anak mo tinutos. Saka namang anak karaan. Ano ka ba? Ba't tinutos? Bakit magkarelasyon tayo nun na Aba, alam namang sa lahat. Di ba yung mga pang-aabuso mo nga, kaya nga ako nag-all-in seller dito eh. Dahil ginigipit mo nga ako, di ba? Kada bigay, sir, baka naman dito, kada bigay niya sa akin ng pera, yung sinasabi niyang $500 a month, kada bigay niya, sir, binumura ako niyan. Sinasabi, ayan, panglamon niyo. Paul, willing ka magsustento. Tama, itutuloy mo kung anumang sustento yung binibigay mo. Nagsuspend ako. Kaso nga sa ngayon, wala po ako sa US. Kung nasa US ako, magpapadala ako sa kanya. Hindi naman kahit di niya ako person, magkukuha Paano ka nabubuhay dito sa Pilipinas kung wala kang income? May naman ako, sir. May naipon naman akong konti. Kaso nga, nung ibang naipon ko, sa kanila lang naman napunta eh. Josephine, yun pala eh. Wala pa siyang capacity to earn dito. Hindi naman natin pwede demandahan ng suporta yung taong walang trabaho. Sorry to say, pero ganun yung batas natin ngayon. Kasi hindi ako pwedeng kumuha ng wala, di ba? Walang capacity to earn si sir eh. At kung naman kapag may naiipon naman si sir, binibigay niya naman daw sa pamilya ninyo, Josephine. Kaya ako dito, sir, hindi ko naman sila kinalimutan. Pinadalang ko siyang 50,000. May may mga damit pa yung anak ko, may tablet pa, pati siya Pero, may binilihan ko Sir, pa ng Sir bag. Paul, ganito na lang. Okay na, tama na yung sumbat. Di ka ba maghanap ng trabaho hanggang January? Mag-aaral po kasi ako, sir, sa TESDA eh. Kasi kailangan ko ng kailangan ko madagdagan yung skills ko eh. Kasi mas maganda yung mas maraming skill. Kasi pag dumating ka sa US, mas maganda. Ganito na lang, simplehan natin. Susulat kami ng agreement kung saan kalahati ng kikitain ni Paul sa lahat ng income niya, kailangan niya ibigay sa'yo, Josephine. Payag ka para sa anak niyo. Pero wag mo ipambibili ng kotse. Wag mo ipambibili ng luho. May coach yung mga yan, sir. May coach nga yan eh. Sa akin mismo galing yung perang pinabili ng sasakyan. Hindi. Sinasabi ko lang, moving forward, Josephine. Gets ko naman yung problema eh. Mahal sa Japan. Mahal magpalaki ng bata. Tama, Josephine, di ba? Kaya nga gagawa kami ng agreement ni Attorney Sam. Gagawa kami ng isang kontrata. Sa kontratang yon nakasulat kung magkano, ilang porsyento ang ibibigay ni Paul sa kanyang income na ipapadala niya dyan sa inyo. So okay na tayo sa support. Second issue, wedding. Wala nang promise to marry dito. I-terminate na natin. Wala nang fiancé. Balikan na lang ng singsing. Opo. Okay na. Okay. Ganun lang. Napakasimple ng problema nila eh. One, gusto na nilang kumalas dun sa promise to marry. Di ba? So, okay na yun. Okay na. Malinaw na. Nabigyan natin siya ng opportunity para sabihin na ayaw ko na magpakasal. Two, may bata. So, yun ang obligasyon nilang parehas. Yes. Very close ang ating civil law sa US civil law eh. Especially yung family code natin, no? Na actually mas strict lang doon. Yung alimony laws ng US, actually 50% of the income of the earning spouse nabibigay doon sa estranged na spouse. What does that mean? Kalahati ng kikitain niya, papasa niya dapat sa asawa at bata. Yeah. So talagang dapat So, may agreement na lang sila. andun. Then i-monitor na lang natin later on. Tama, kung nasusunod. Oo, yun lang. Kasi ang nakikita ko lang naman dito kasi, gustong filean ni Josephine ng vowsy. Yun din eh. Di ba? I think yun talaga yung gusto Humihirit niya ipilit. Kaninang umpisa pa lang, sabi niya na lahat ng emotional, mental, verbal, physical, Oo. di ba? Lahat ng may AL sa dulo, binabato niya na. Pero option naman ni Ma'am Josephine yun. Pwede Option naman niya talaga gawin yun. yun. Pero, Ngayon, hindi muna natin gagawin yun kasi
syempre, pag pinakulong mo, walang sustento. Tama. 'Di ba? So isipin natin, yung bata na lang. Yung interest ng bata. Yun ang unahin natin muna. Tama. So, draft tayo ng agreement dyan. Napakasimple lang naman nun na kikitain ni Paul, mapupunta dun. Tama. Sa Ganun na misis, lang diba? muna. Oo. Oo.